Minamadali na ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang pagkukumpuni sa nakitang sira sa San Juanico Bridge. Sa oras na mapatatag ang tulay, papayagan ng dumaan ang mga sakyang may bigat na 10 tonelada gaya ng mga truck at bus. May report si Vel Custodio. Hindi lang turismo ang ambag ng San Juanico Bridge sa dalawang probinsyang pinagdudugtong nitong Samar at Leyte. Malaki rin ang papel ang makasaysayang tulay sa pagtawid ng progreso mula nang buksan ito noong 1973. Daanan ito ng pasahero mula Luzon patungong Visayas. Ruta rin ng malalaking sasakyan na may dalang petrolyo, supply ng pagkain at serbisyo. Pinabibilis na ng DPWH ang pagkukumpuni sa tulay na nagsimula na kahapon. Ito ay para mabawasan ang epekto nito sa ekonomiya. Partikular na aayusin ang approach section ng San Juanico Bridge. Ito ay bahagi ng tulay kung saan nakakonekta ang roadway sa tulay. Sa ngayon, as I speak, ginagawa po yung immediate retrofitting doon sa mga segments that are found to be deteriorated at saka dangerous for heavy loads. No? So ito po yung ngayon, siguro po ang kuha namin dito is we are expediting the process. We might be able to increase the load limit in some time within the year po. Most of the vehicles will be allowed except heavy loads. Sa oras na mapatatag ang tulay, papayagan ng dumaan ang mga sasakyan na may bigat na 10 tonelada kagaya ng truck at bus. Sa ngayon kasi, tanging mga sasakyan na may hanggang 3 tonelada ang timbang ang makakatawid. Bahagi yan ng pag-iingat habang sumasailalim ito sa rehabilitasyon. Nagbigay ng libreng shuttle ang DPWH para sa mga pasaherong apektado. Nakipag-ugnayan na rin ang ahensya sa Philippine Ports Authority para hindi maantala ang biyahe ng mga kargo mula sa Matnog sa Sorsogon patungong Cariaga, Leyte. The Philippine Ports Authority is actually trying to make yung alternative routes from Luzon going already to Leyte without passing San Juanico Bridge. I think ang pan po natin dito is the primary consideration here is to have to provide safety access. No, you don't want really to compromise actually the safety of the motorist. Mahigit 5 dekada nang nakatayo ang San Juanico Bridge. Dumaan na rin ang estruktura sa lindol, bagyo at araw-araw na biyahe ng mga sasakyan. Kaya para maibalik ang integridad ng tulay ay isa sa ilalim ito sa rehabilitasyon. Posibleng umabot na 900 million pesos ang magagastos para maibalik ang tibay ng San Juanico Bridge. 2026 inaasahang matatapos ang detail engineering ng bagong tulay na makatutulong para sa pagpapabilis ang biyahe mula Luzon patungong Visayas at Mindanao. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.